Have a bright day. I'm Gina Kalinog, the host of here at GA Academy. If you want to be a part of GA movement, then share this video. So I am Gina Kalinog, author, financial advisor. Our topic for today is paano mo malalaman na pwede ka nang bumili ng property. Alam naman natin yung mga surprises natin sa buhay natin na hindi inaasahan. Kaya nga surprise. So what are those sad surprise? Sickness, accident, death, or disability. So, ayun yung mga sad surprises na dapat natin pinaghandaan. So, paano mo malaman na pwede ka nang bumili ng property or ari-arian? So, first, kapag meron ka ng 3 months to 6 months na budget for emergency fund, so yung emergency fund ay gagamitin mo for your like repair sa bahay, o ma-stop ka sa work temporarily, or mga repair. And second, meron ka ng life insurance or health insurance. Yun ang gagamitin mo kapag magkaroon ka ng sakit, dahil alam naman natin na hindi natin alam ang oras kung kailan tayo magkakasakit. Laging surprises nga, 'di ba? Sickness. Kung hindi ka prepare doon sa dalawa, like emergency fund, health protection, or health insurance, kapag wala ka doon, tapos meron ka ng property, anong mangyayari doon sa property mo? Kapag, knock on wood, matamaan ka ng sakit, anong mangyayari doon sa property mo? Maibibinta mo. Pero alam naman natin na solid yung property na investment. So, kapag magkasakit ka, yung lupa mo, hindi mo mabibinta agad dahil syempre, baka mahal ito sa kamahalan nito or saang area. So, isa yun yung reason na maaring matagal mabinta. So, ang mangyayari para magkaroon ka ng pera agad, yung lupa mo, mapipilitan ka ibenta sa lower price. Mapipilitan ka na ibenta dahil kailangan mo isalba yung buhay mo or buhay ng family mo. Dahil sa pera naman nakasalalay. 'Di ba? Although hindi naman lahat nakasalalay sa pera, at least kung merong tayong pera, magagawa natin ang paraan na pwede natin isalba yung buhay ng isang tao. So, kapag meron kang pera na i-prepare, ay pwede pa natin ma-extend yung buhay natin sa pamamagitan ng pera. Kaya kung ikaw, kung meron kang property dyan or meron ka ng lupa dyan, kailangan mo nang kumuha ng insurance to protect your investment. 'Di ba? To protect your family. Dahil, paano na lang kung bigla kang magkasakit or kahit anong mga urgent na mga emergency na kailangan ng pera, yung property mo, mabebenta mo ng lower price at pwede ka pang mapaalis sa bahay na yan once mabili na ng bagong owner. Kaya, bago magdesisyon, pag-isipan muna, i-balance muna kung ito bang choices natin ay tama. Balance ba? So, bago ang lahat, dapat meron ka ng emergency fund at health protection. Kumbaga, nandito sa right, yung emergency fund, at nandito sa left, yung life insurance mo or health protection, at susunod na layer, yung investment mo. So, meaning, protected. Vice versa. Diba? Okay? Sana meron kayong natututunan. At sana kapag narinig mo ang video na to or napanood mo, oras na protektahan ang iyong property at iyong family. At tayo'y magkikita ulit sa susunod na video. If you want to be a part of GA Academy,
movement, then now share this video. Every time you share, like this video, you change people's lives.